Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Magandang araw po sa atin pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, taga-subaybay at subscribers po ng atin pong online platform, online ministry, dito po sa atin pong programa, ating pag-aralan. Welcome sa lesson number 14 na atin pong pag-aaralan. Ang inyong pong lingkod ay once again excited at sa tulong at sa gabay ng Panginoon ay atin pong matatalakay ang napakagandang topic na ito. I hope and I pray ang bawat isa po sa inyo nakikinig po ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Sa po na inyo po mga pamilya at mga mahal sa buhay, kayo po ay nasa mabuti at mainam na kalagayan po mga kapatid. So maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in. Diyan lang po kayo and we're going to start this topic po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli naming anyayahan ang inyong presensya sa aming programa. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming mabot na tao na naghahanap ng katotohanan at may pagnanasa na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula na naman ng isang panibagong leksyon. Ang pamagat po ng ika-14 na leksyon ay legalism ba talaga ang pagsunod sa utos ng Diyos? Kadarasang nararamdaman ng mga tao na okay lang na lumabag sa isa o dalawang maliliit na batas trapiko o kaya mandaya ng kaunti sa kanilang mga buwis. Ngunit ang Diyos at ang kanyang mga batas ay naiiba. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Naririnig ang lahat ng ating sinasabi at talagang nagmamalasakit siya sa kung paano natin sinusunod ang kanyang batas. Habang ang Panginoon ay nag-aalok ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, hindi ito nangangahulugan na walang mga kahihinatnan para sa paglabag sa batas ng Diyos. Nakapagtataka, sinasabi ng ilang Kristiyano na ang anumang pagtatangka na sundin ang batas ng Diyos ay katumbas ng legalismo. Ngunit sinasabi ni Jesus, kung talagang mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang kanyang hinihiling. Kaya't legalism ba talaga ang pagsunod? Atin pong pag-aralan. Sa unang tanong, talaga bang nakikita at pinapansin ka ng Diyos? Pastor? Yes po mga kapatid, napakaganda po ng atin pong unang tanong. Mga kapatid, alam niyo po sa unang tanong pa lang ay ang kasagutan po ay yes. Bakit? By the virtue of His death on the cross, since His death on the cross covers everyone, so ibig sabihin po, you have a special concern in the heart of Jesus. So, lalanggit po, binabanggit po dito sa aklat po ng mga awit. Mga awit 139 verse 1 to 4. Ito po binabanggit mga kapatid. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo na ang lahat. Iyon, lahat ay di malilihim. Mga kapatid, wala pong mga bagay ang malilihim sa Panginoong Diyos. He is so much concerned to us. In fact, our well-being, ika nga po sa English, our well-being is so known to Him. Lahat po natin pong ginagawa, maging ang ating nga pong iniisip mga kapatid, ay batid po ng ating pong Panginoong Diyos. So therefore, so what's the point here in question number 1 mga kapatid? Ang Panginoong Diyos ay wala kang malilihim sa Kanya. Kahit ito may lihim mong ginawa o naisay lihim mong ginawa,
hindi ito alam ninumang mga tao. Ngunit subalit datapwat, yung nasa langit na makapangyarihan sa lahat ay nakakabatid po sa inyo pong ginawa. Therefore, wala po tayo dapat na or atin pong gawin ang karapat-dapat sa mata po ng Panginoong Diyos. Kahit nga atin pong iniisip, alam ng Panginoong Diyos, how much more atin pong ginagawa. Lihiman o hayag, lahat po yan mga kapatid ay nasa, let me use the word radar ng Panginoong Diyos. In other words, lahat po yan ay alam ng Panginoong Diyos. Dito pa nga po mga kapatid, sa Lucas chapter 12 verse 7. Sabi po dito, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang context po ito mga kapatid sa 12 verse 7 ng Lucas, ayun pong meron din po kinalaman ito sa Matthew chapter 6 na sabi ng Panginoong Diyos, kayo ay pinaka-importante sa lahat. Kayo ay mas importante sa lahat kaysa sa mga hayop sa lupa, himpapawid o dagat. Kahit nga sa maya, kasi sabi nga ng Panginoon, alam ko nga ang bilang ng hibla ng iyong buhok. Now, the point here mga kapatid is this. You and I is so important in God's eyes. Ika nga po sa isang awitin, you are the apple of the eye of God. Kaya po mga kapatid, He is so much concerned about you and about your doing, about your thinking, about your speaking. So lahat po mga kapatid ay nasa mata ng Panginoong Diyos. So, ang tanong, ano po bang ginagawa po natin mga kapatid, lihiman o hayag sa mata ng Panginoong Diyos? So mga kapatid, to answer the question number 1, let me repeat, yes, mga kapatid, God really see everything that we are doing mga kapatid. So, don't forget to glorify Him. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, maaari bang makarating ang sino man sa kaharian ng Diyos nang hindi sumusunod sa kanyang salita? Pastor? Nakakalungkot pong tanong ito mga kapatid, ano? Lahat ba ay makakapunta? Or atin pong basahin po mga kapatid ng binabanggit po dito sa Matthew 7 verse 21. Kasi ang dami pong nagki-claim or ang dami po na nagsasabi na sila po ay kilala ang Diyos. Now, atin pong basahin po ano pong binabanggit sa Matthew 7 verse 21. Okay? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano daw po? Hindi daw po lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Can everybody do that? Yes. Can everybody can do it, mga kapatid. By pretending or whatever. But the Bible told us, yun pong mga taong tumatawag sa Panginoong Diyos na karapat dapat mong sundan, ayun pong meron pong bunga. Kasi po, masabi po sa Bible, by their fruit, you will know them. Okay po mga kapatid? At as far as this text is concerned, in verse 21 po ng Matthew 7, sino lang po makakapasok po sa kaharian ng langit? Yun lamang daw pong sumusunod sa kalooban ng Ama. Ibig sabihin, may pagsunod na dapat gawin. In fact, ito po ay may follow-up verse sa Matthew 19 verse 17. Akin pong babasahin po sa inyo sapagkat concern po ng Panginoong Diyos yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Nakakalungkot na isipin, may mga taong nagtatag sa mga, when I say nagtatag, ibig sabihin tinatag po nila yung mga tao na legalistic pag sila po sumusunod sa 10 utos. Kami po, bilang inyo pong mga lingkod na Seventh-day Adventist, we are one of the victims ng mga taong nagtatag po sa amin na kami po daw ay legalistic. Kasi we are so much concerned about Ten Commandments, the law, but the Bible is so profound, very clear in instructing both Old and New Testament. These words are from the mouth of Jesus Christ. Hindi daw po lahat ng mga tao nagsasabi na Diyos ay makapasok sa kaharian ng langit, ngunit lamang po sumusunod. Sa verse 19 at chapter 91 verse 17, yun lamang daw po makakapasok sa kaharian ng langit ay yung sumusunod sa utos. Very clear ang word man ni Jesus Christ.
yun lamang pong sumusunod sa utos, mga kapatid. Ibig sabihin, meron pong response, pagsunod. In fact, sabi po ni Pablo sa Hebrews chapter 5 verse 19, verse 9, akin pong babasahin sa inyo mga kapatid. Listen to this kasi po ito po very important. Okay po? Sabi po ni Pablo, at nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Yun labang daw pong maliligtas or magkakamit ng kaligtasan, ayon pong masunurin sa kanya. There is really a gift or there is really a reward for those who are following the will of God. Those who keep His commandments has really reward para po sa kanila. So don't forget mga kapatid, mga kaibigan, it is very important na na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi wala po talagang makakapasok sa kaharian ng langit na mga masuwayin. Lahat pong magmamana ng buhay na walang hanggan, sila po ay mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Salamat po, Pastor, sa ikatlong tanong. Bakit kailangan ng Diyos ang ating pagsunod? Kailangan ba talaga tayong sumunod, Pastor? Ayan. Bakit pa nga ba kailangan mga kapatid ng Panginoon yung atin pong pagsunod? Alam niyo po, before we answer through the biblical text, ang opinion po ng inyong lingkod ay simple lang po. Kasi ang Diyos ang nakakabatid po sa lahat. Katulad ng mga magulang po natin nang tayo po yung mga maliliit. Ako po na meron din pong anak ngayon na maliit. Ilang beses ko pong sinasawa yung akin pong anak kasi alam ko na babatid ko ang maganda para sa kanya. Ako nga po nalulungkot at naiinis pag ang aking pong anak ay talagang sumusuway. Kasi alam ko kapahamakan pag ipagpapatuloy niya po yon. So basically mga kapatid, bakit po nais ng Diyos na tayo po sumunod? Simple lang. Kasi ito po'y para sa atin pong kabutihan. Answering this question through the biblical perspective, ito pong sinasabi sa Matthew 7 verse 14. Ang Panginoon po mismo again ang nagbanggit po. Ang sabi niya po dito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan punta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mga kapatid, mga kaibigan, nakakalungkot kasi makipot yung daan. The problem is konti lang ang nakakaalam noon or konti lang ang pumupunta doon or dumadaan doon, pero ang punot dulo po nun ay or ang punot yung dulo po nun ay buhay na walang hanggan. However, yun naman pong kabilang kalsada or daan, maluwag nga, hayahay ang buhay kasi walang nagbabawal, wala pong mga challenges. Pero the end of that road is destruction and not eternal life. Kaya nais ng Panginoong Diyos na tayo po'y sumunod sa Kanya. Yes, hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Napakarami po mga challenges, pagsubok sa buhay. But take note, narrow the road that leads to life. Ibig sabihin, talaga namang buhay na walang hanggan, ang ganti or reward para po doon sa mga sumusunod po sa Kanya. Ano pa ang sabi mga kapatid? Sa Proverbs 8 verse 36, very clear din po ang instruction po sa Kawikaan 8 verse 36 na binabanggit po ni Haring Solomon. Sabi niya po dito, ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupot sa akin, iniibig ng ay kamatayan. Totoo nga po mga kapatid, ano po, yung pong hindi sumusunod sa Panginoong Diyos ay kamatayan po talaga yung kahihinatnan or akapahamakan, in other words. So, hindi po talaga kaaya-aya na tayo po ay sumusuway sa Panginoon. Bakit nais po ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa Kanya? Necessary ba talaga na sumunod sa Panginoon? Yes. Bakit? Kasi po ito po ay atin pong kapakanan, sa atin pong kabutihan. In fact, meron pong instruction si Moses para po sa mga anak ni Israel sa Deuteronomy 6:24. Dito po ang binabanggit. Before the closing days ng leadership po ni Moses, meron po siyang instruction para sa anak po ni Israel. Deuteronomy chapter 6 verse 24. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at ingatan niyang tulad na ginawa niya sa atin ngayon. Mga kapatid, mga kaibigan, talaga namang life abundance
ang mangyayari or ang kahihinatnan ng mga taong sumusunod sa Panginoong Diyos. We have told the story about Israelites nung sila po nasa wilderness, those who rebelled against God. Alam niyo po, ito po yung lesson po namin ng Seventh-day Adventist Church sa every Sabbath or every Saturday, na talagang obedience ang pinaka-main issue because our obedience means worship. Kasi po sa last days, worship po ang pinaka-main issue po sapagkat ang kaaway, nagre-require din siya ng worship. He wants worship. So by our disobedience, we worship Satan. But by our obedience, we worship the God who created us, mga kapatid. So, again, necessary po ang sumunod sa Panginoon para po sa tipong kabutihan. Salamat po, Pastor, sa ika-4 na tanong. Bakit pinahihintulutan ng Diyos na magpatuloy ang pagsuway? Bakit hindi sirain ang kasalanan at mga makasalanan ngayon? Pastor? Ayan mga kapatid, bakit nga ba pinahintulutan po ng Panginoon ang disobedience or yung mga sumusuway? Okay? Alam niyo po, meron akong book na nabasa. Ang sabi doon, why sin is permitted? The answer is very short, because God is love. Paano yan, Pastor? God is love, pero ang sumusuway, simple lang po. Kasi ang Panginoon, He respects our free will. He respects our freedom to choose. But the Bible told us in Jude chapter 1, okay po, isang chapter lamang po ang aklat po ng Jude. Jude chapter 1 verse 14 and 15. Dito po ang binabanggit, mga kapatid. Listen to this. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch, na kabilang sa ikapitong lahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Mga kapatid, there's really a judgment for those who are ungodly. God will not destroy sin until everyone has been fully convinced of His justice. Yes, ngayon po na ongoing pa po yung sabi po sa isang book na akin pong binasa, since ngayon po ongoing pa po ang showdown between good and evil, let everybody know that Jesus Christ loves you, loves us so much. And let everybody know Satan really wants to destroy you and to destroy this planet. So mga kapatid, bago po hatulan or bago po wakasan ng Panginoon yung kasalanan at yung mga makasalanan, kailangan po lahat ay convinced. Kailangan po lahat ay talagang nakarealize na ang Diyos in His infinite wisdom permitted sin to operate nang sa gayon masaksihan po hindi lang ng atin pong planeta, maging ng mga planeta sa iba't ibang dako ng sangsinukob na ito, na tayo po ay makakabatid na ang Diyos ay justice and our God is love. So ngayon, yes, malapit na po matapos po ang kasaysayan ng mundong ito. Malapit na pong mag-conclude lahat ng mga santos or ng mga banal na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hostisya, kaya kailangan na pong wakasan ang kasalanan. Bakit? Kasi po marami na po naghihirap ngayon sa bunga ng kasalanan. I know, one way or another, ikinig po ngayon. Sa kahirapan ng buhay na iyo pong dinaranas, I would like to tell you that is the result of sin. And sin is rebellion against God. And sin is turning away from God. At ayaw po ng Panginoon na tayo po bilang kanyang mga nilalang na lumayo po sa kanya. And that is why someday soon, God will vindicate His love. God will really punish those sinners. And God will restore this planet into 100% love and harmony. And there is no single taint of sin, mga kapatid, mga kaibigan. So don't forget, yes, pinahintulutan po ng Panginoon ang kasalanan po na magpatuloy, pero again, ito po ay meron pong kawakasan, mga kapatid, mga kaibigan. So have hope because it will really take place.
Salamat po, Pastor. Para sa ikalimang tanong, mapaparusahan ba talaga ang mga suwail? Pastor? Yan. Mapaparusahan po ba talaga ang mga suwail? Again, mga kapatid, again and again, the Bible told us, yes, meron pong kawakasan po ang mga suwail. In other words, ng suwail ay mga sumusuway sa kalooban ng Panginoon. But the Bible is clear in 2 Peter chapter 2, verse 4. Listen to this, mga kapatid. Sino yung mga taong iyon? Sabi po dito, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Mga kapatid, yes, mayroon pong punishment for those who rebelled against God. Alam niyo po, nung nakaraan po nating lesson, binanggit ko po sa inyo noon pong atin pong topic about sa end of sin. Alam niyo po, I've told you an illustration there na meron pong rancho or mga bakahan na tinamaan po ng mad cow disease, if you remember that, na wala pong magawa ang may-ari ng ranchuhan po na yon kundi ihiwalay yung mga baka na tinamaan po ng mad cow disease at ihiwalay yung mga hindi nagkasakit. At nakakalungkot kasi para doon sa mga tinamahan ng sakit na mad cow, para hindi na po mahawaan yung mga malulusog, sinunog po yung mga bakang iyon. Again, nalulungkot po ang may-ari kasi negosyo yun pera yun Hindi naman niya sinasadya or hindi niya po ninanais na magkasakit ang kanyang mga baka. Same with us. Ayon ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay magmana ng kasalanan. Nais po ng Panginoong Diyos na tayo po ay mamuhay ng walang hanggan. But however, there are people and there are those na patuloy pong na gumagawa ng kasalanan. And that is why God will run out of options. Kaya ang mga tao din ay madadamay sapagkat in-embrace po nila ang kasalanan. Sabi po dito sa Psalms 145 verse 20, all the wicked he will destroy. Talaga pong sisirain, talaga pong wawasakin, talaga pong papatayin ng Panginoong Diyos lahat ng mga masasama. And sabi nga po dito sa 2 Thessalonians 1 verse 8, akin pong babasahin sa inyo. 2 Thessalonians 1 verse 8. Very clear po ang sabi po dito ni Apostle Pablo sa mga taga Thessalonica. 1 verse 8 ng 2 Thessalonica na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, this is not a message of fear. Let me repeat. We are not discussing this topic to plant fear in your heart. We are discussing this topic for you to be warned for the upcoming destruction. Mga kapatid, kailangan din po itong discuss ng inyo pong lingkod. Kailangan din po itong discuss na ating pong programa, ating pag-aralan. Sapagkat nais po ng Panginoon, those who will inherit eternal life in the kingdom of God are those obedient only. Again, hindi naman po talaga ay Panginoon, mga kapatid, na no, God is not manipulating us by obedience. He wants us to obey because we respond it heartily. Hindi po tayo mga robot na pinilit ng Panginoon o pinrogram ng Panginoon na umibig sa Kanya. Tayo po ay nais ng Panginoon na tayo po sumunod po sa Kanya. And let me repeat again, mga kapatid. Sabi nga po sa binasa po ni Ma'am Lorraine kanina sa introduction pa lang po, if you love me, keep my commandments. Hindi po binanggit po doon sa John 14:15 na if you are afraid of hell, keep my commandments. Hindi rin po reward-based ang langit. If you love heaven, if you love eternal life, keep my commandments. Simple lang po Yun pong word na ginamit. If you love me, keep my commandments. So mga kapatid ko kay Kristo, mga kapatid, listen to this. Paparusahan po ang mga makasalanan at paparusahan po at puputulin na po ang kasalanan. Please, the Lord wants us this very moment na i-hate natin ang kasalanan at atin na pong ihinto ang paggawa ng mali.
Salamat po, Pastor. Sa ika-anim na tanong, gusto mong pasayahin ng Diyos, ngunit posible bang sundin ang lahat ng kanyang mga utos? Pastor? Yan ang magandang tanong. Gusto natin po na masiyahan ang Panginoong Diyos. But how? Siyempre, gusto natin pong sumunod sa kanyang utos. Kaya ba natin? Ito po yung tanong eh. Kaya ba natin? Mga kapatid, in your own effort, you cannot. Pero ang sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya po natin. Hindi sa atin pong kakayanan, pero sa kalakasan na ipinagkaloob ng Panginoon. At ito pa, ang binabanggit po sa Matthew 7 verse 7, this is one of my favorite verses in the Bible. Sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Mga kapatid, ang message po ng text na ito ay simple lang. Are you willing to look for it? Are you willing to knock for it? And are you willing to ask for it? Mga kapatid, if we ask, if we knock, and if we seek, the Lord is ever willing to give us what we need. Kung tayo po ay mahina at sabi natin, Lord, gusto ko sumunod sa iyo, pero parang ang hina-hina ko. Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Right away, mga kapatid, that strength that you are asking for ay pagkakaloob po sa inyo. Yes, be diligent. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to study, present yourself approved to God, rightly dividing the word of truth. Kung tayo po ay mga Bible students, kung tayo po ay masinsinang nag-aaral po ng kanyang salita, He is ever willing to inform us, to enlighten us by His word, mga minamahal na mga kapatid. At ito nga po, sabi po sa John chapter 7 verse 17, napakaganda pong text na ito mga kapatid. Ano po? Kung talagang nais ninyo magsumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung sa ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Mga kapatid, lahat po ng tinuro po ni Hesus Kristo while He was here on earth, siya po ay nagturo ng galing po sa Ama na nasa langit. Okay? So nais po ng Panginoon na tayo po'y sumunod din po sa Kanya. In fact, meron po siyang follow-up po sa chapter 12 ng John. Same book po tayo mga kapatid, chapter 12. At ang verse po ay sa 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyo makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya papunta. He was referring to himself when he say light. Kasi po, siya po ang light of the world. He is our Savior. However, nakakalungkot kasi marami mga Pariseo, marami pong mga eskriba at marami pong mga Hudyo na hindi tumalima sa liwanag. Walang iba kundi si Kristo. Instead, sila po ay nagrebelde, kanila pong ipinako ang kaisa-isang anak ng Diyos. So mga kapatid, remember this, God promises to keep you from error and lead you safely to all truth if you will pray, if you are sincerely studying the Word of God, if you are following the truth, kayo po, tayo po, ay bibigyan ng kaliwanagan ng Panginoon. Again, the key point here is obedience to our God. Salamat po, Pastor. Sa ikapitong tanong, itinuring ba ng Diyos na makasalanan ang mga tao dahil sa pagsuway sa katotohanan ng Biblia kahit hindi pa malinaw ito sa kanila? Pastor? Yan. Itinuring ba talaga ng Panginoong Diyos ang pagsuway sa katotohanan? Now, the answer here, mga kapatid, is John chapter. Ang Panginoon po ay meron pong clear na answer para po sa atin po ngayong pong mga sandaling ito. Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyo nakakita kayo, mananatili kayong may sala. Ibig sabihin po ng Panginoon mga kapatid, ito po kasi ay, may context po nito ay bulag sa espiritu. Ibig sabihin, ito pa yung mga tao na talaga patuloy na na nagre-rebelde po sa Kanya, sumusuway po sa Kanyang utos. Sabi po ng Panginoon, okay lang sana kung bulag kayo eh. Hindi kayo magkakasala.
Ang problema, hindi kayo bulag. Nakita ninyo. Convinced kayo. However, you just reject it. So mga kapatid, okay lang sana kung hindi nyo po alam ito. However, since narinig nyo po ito, since ito po inyo pong napakinggan, now you have the responsibility to respond. Okay? Kasi sabi nga po sa isang batas, pwede kang excuse eh. Pero our law says, ignorance to the law excuses no one. Okay? Same with the law of God. Hindi ignorance of the law excuses no one. Wala pong excuse kasi nga po, one way or another, malalaman at malalaman nyo po ang katotohanan mula sa Biblia. So you have the choice or the option to choose him or not. So, please, I pray, you rather choose God, mga kapatid. Kasi nga po, those who disobey Him, those who reject Him, mga kapatid, nakakalungkot po ang kahinatnan. Kasi sila po'y rebelde at patuloy na lumalayo sa Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? Ito pong sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, meron pong specific instruction ng atin pong prophet Hosea para po sa atin. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Nakakalungkot po. It's because of disobedience ang Panginoong Diyos ay hindi po gagabay sa mga sa mga nagre-reject po sa kanya pong kalooban. Again mga kapatid, if you have this opportunity and since you have this opportunity to know the Word of God, to listen about His love, to take heed for this warning, please, with humble hearts, tayo po ay tumalima sa Panginoong Diyos at sumunod po sa Kanya. Salamat po, Pastor, para sa ikawalong tanong. Ngunit ang Diyos ay hindi partikular tungkol sa pagsunod sa bawat detalye. Hindi ba, Pastor? Mga kapatid, ito po ito pong binabanggit po sa aklat po ni Moses sa Numbers 32, okay po, Numbers 32 verse 11 and 12. Meron pong specific po mga kapatid na dahil sa hindi nila pagsunod sa Kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kay kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephunneh mula sa angkan ng Sinesio at kay Josue na anak ni Nun sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay mga kapatid. To answer this question, nakakalungkot po. Particular po ang Diyos sa obedience. Talaga pong walang makakapasok po sa lupang pangako para po sa mga sumusuway po sa Kanya. Hindi po talaga mga kapatid, one way or another, ikaw at ako ay talagang kailangang pumili na sumunod po sa Panginoong Jesus. The moment we have knowledge about Him, the moment we understand His grace, the moment we understand His call to us to obey Him, to submit our lives to Him, is really the moment we need to decide for ourselves na tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban at tayo po ay magpasakop po sa Kanya. Mga kapatid, indeed, particular ang Panginoong Diyos sa pagsunod po sa Kanya. And let me repeat this. Ang topic po natin ngayon is about obedience. This is not legalism. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi po legalismo. Instead, ang pagsunod sa Diyos ay para po sa atin pong kapakinabangan at para po sa atin pong kabutihan. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli kay Pastor Tayod para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan ko kay Kristo, I hope ang inyo po napakinggan ngayon, ang atin po nalaman po ngayon, will propels us to obey Him, to submit us to Him. Sapagkat sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 1, offer yourselves a living sacrifice, acceptable to God. This is our worship to Him. Mga kapatid, ang atin pong mga buhay, ang atin pong pagsunod po sa Kanya
ang pinaka-response po natin sa atin pong Panginoong Diyos because He wants us to be with Him in heaven someday for eternity. Nais niyo po ba na ito po ang inyong pong kalooban na sumunod po sa Kanya? If that is your will, if that is your desire, mga kapatid, let me pray for you. Our Father in heaven, thank you very much, Lord, sa inyo pong panawagan sa amin sa mga sandaling ito na sumunod po sa inyong kalooban na patuloy magtalaga ng amin pong mga buhay at magpasakop po sa amin pong Panginoon. Lord, thank you for calling us in obedience sapagkat nais nyo po at batid nyo po kung kami po'y patuloy na susuway sa inyo, kapahamakan lang din po namin, Lord, ang amin po makakamtan. But Lord, this moment, we are so grateful by telling us that obedience is not legalism. However, obedience will lead us to life eternal. Not because we are obedient. This is not, Lord, salvation by works, but this is, Lord, our response to your grace, because through your grace we are saved. Through the blood of Jesus Christ, we are cleansed. And Lord, maraming salamat sapagkat you have taught us this wonderful moment na kami po ay mag-response into obedience because our obedience means our love towards you. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig sa mga pabalita pong ito at pagpalain niyo po aming pong mga pamilya at ang bawat isa po sa amin. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mapabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon. At kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo pong mag-share ng mga experience nyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may mga prayer request. Paki-comment nyo rin po para ito po ay maidagdag namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!